So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, muli ako nagbabalik. This is Mamay Love Advice upang maghatid na ulit sa inyo na panibagong love advice na maaari nyo pong mapulot at pwede nyo pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Kaya mga kamamay, if ever na gusto nyo ng mga videos na ginagawa ko, kung ikaw man is babago pa lamang na nakakapanood ng aking mga videos, maganda sana kung balikan mo yung mga video kong ginawa kasi lahat ng ginagawa kong video dito is para sa iyo. Kung meron kang masalimuot na love life, so maaaring makatulong ang aking mga videos na ginawa sa iyo. So isa lang hinihiling ko, if ever na gusto nyo yan, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong gawin. Okay? So ngayong gabi mga kamamay, napakaganda ng magiging topic natin ngayon. So ang magiging topic natin ngayon mga kamamay is ano ang dapat gawin if ever na walang message or parang nakakalimutan na kayo ng taong mahal nyo? Okay? Kung nakakalimutan na kayo ng taong nagbigay sa inyo ng saya. Okay? Baka mamaya may bago siyang priority. Baka mamaya hindi kanya na i-message, hindi ka na niya i-chat or tinetext. So, nagbigay ako dito sa video ito ng mga tips kung ano ang dapat mong gawin kung hindi nagme-message or hindi nagte-text, hindi nagpaparamdam ang inyong mga partner. Okay, so huwag natin masyadong patagalin pa. So ano nga ba ang number one mong dapat gawin if ever na walang message or chat ang iyong love? Okay, so number one, hayaan mo lang siya, huwag kang matakot. Okay, so hayaan mo lang siya o hayaan mo lang. Okay, hayaan mo lang siya. Kung ano man yung ginagawa niya, kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, hayaan mo lang. Huwag mong ipakita na nag-aalala ka, huwag mong ipakita na nalulungkot ka, at huwag mo rin ipakita na palagi kang naghihintay ng message niya. Kasi kapag ganyan mga kamamay, iisipin ng lalaki, okay, na low value ka. Kasi hindi mo pinapahalaga ng sarili mo na hindi mo kaya nang wala siya sa buhay mo. Kasi lagi mo siya kinukulit, lagi mo siyang chinachat, tinetext. Bakit kesyo ganito, ganyan, dati hindi ka naman ganyan, lagi ka naman nagme-message sa akin, lagi ka naman nagpaparamdam, hindi mo naman ako kinakalimutan. Bakit ngayon hindi ka na nagchat-chat or nagte-text? Huwag pong ganon mga kamamay. Kung hindi sila nag-chat or hindi sila nagte-text, hindi sila nagpaparamdam o nagme-message sa'yo, hayaan mo sila. Okay? Hindi natin kailangang pilitin yung mga taong yan na mag-message sa atin. Kasi nai-spoiled ang mga yan. Lumalaki lang ang ulo ng mga yan. Oras na malaman nila na patay ka sa kanila. Na palagi kang naghahanap ng kanyang oras. So kapag gano'n, bumababa ang value mo. Okay? Huwag mong ipakita sa kanya na naghahabol ka sa oras niya. Huwag mong ipakita sa kanya na hindi mo kaya. Okay? Na hindi siya nagme-message sa'yo. Kaya ang advice ko sa'yo, hayaan mo lang siya, huwag kang matakot. Kasi kapag hinayaan mo siya, mag-iisip yan. May iisip ng isang lalaki na, bakit kaya sa ganito hindi nagme-message sa akin? Hindi lang ako nag-message ng isang gabi, hindi lang ako nag-message ng isang araw, ng maghapon, ng ilang oras, pero bakit hindi na rin siya nag-message? Okay? Baka mamaya meron na itong ini-entertain na bago. Baka mamaya itong aking girlfriend, kung sino-sino ng kachat or kung sino-sino ng nakakausap. So maraming tanong, maraming kaisipan ang papasok sa isipan ng isang lalaki oras na hinayaan mo siya or oras na hindi ka nag-chat, hindi ka naghabol sa kanya. So mababaliktad ngayon ang sitwasyon. Sa halip na ikaw yung mag-alala sa kanya, siya ngayon ang mag-aalala sa'yo. Siya yung matatakot na baka kung ano nang ginagawa mo, na baka kung ano na ang i-message mo sa iba. Okay? Kaya wag ka rin matakot. Kung hindi siya mag-message, hayaan mo lang siya. Sa bandang huli, siya pa yung mag-aalala kung bakit hindi ka nagme-message sa kanya. So number one, wag kang matakot, hayaan mo lang siya. So number two, huwag kang magsesend ng message, text, or kahit
pagtawag. Okay, napakahalaga nito, ano? So, wag kang magte-text, wag kang magchat-chat, or wag kang tatawag sa kanya kung sa tingin mo hindi na nga siya nagpaparamdam sa'yo. Okay? So, kasi kapag ka nagparamdam ka pa rin at nangulit ka sa kanya, gayong hindi na nga siya nagme-message sa'yo, so, iisipin nito na anytime, okay? Anytime na mag-message siya, lagi ka lang nandyan, lagi lang open yung mga kamay mo, you are open arms na yakapin siya ulit kapag ka nag-message siya. Okay, hindi niya makikita ang halaga mo kapag ka ganyan. Hindi niya makikita na meron palang isang taong nagmamahal sa kanya kung masyado kang makulit. Baka mamaya nalilito yung tao, lalo mo lang ginugulo dahil masyado kang makulit. Hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mo siyang makapokus kung ano man yung kanyang iniisip. Okay, babalik yan kung talagang para sa iyo. Babalik yan kapag ka nakapag-isip-isip. Baka mamaya naguguluhan lamang siya. Tapos palagi ka nagchat-chat, palagi mo siya kinukulit, palagi mo siya tinatawagan, hindi ka na nga itinetext, hindi ka na nga chinachat, pero nangungulit ka pa rin. So bababa yung value nyo kapag kaganyan. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi sila nagme-message, hayaan nyo sila. Nag-iisip din yung mga yan. Kung talagang mahal kayo ng mga yan, kung talagang kayo yung priority ng mga yan, kung talagang kayo ang gusto nyong makasama sa inyong buhay, i-text kayo niyan, magpaparamdam yung mga yan. Pero, kung hindi naman sila nagme-message, hayaan mo lamang. At least, magising kayo sa katotohanan kung sino ba talaga ang dapat manatili sa inyong buhay. Okay? So, number 3, mag-my day ka ng happy moments mo. Okay? So, kapag hindi siya nagme-message, baka mamaya tinitiis ka niya. Hinihintay niya na mag-message ka. Hinihintay niya na magmakaawa ka sa kanya. Okay, well, walang ganyan. Kung hindi mo kakakataan ng isang lalaki na pahalagahan ka kapag kaganyan. Kung siya nagtitiis na hindi mag-reply o hindi mag-chat, hayaan mo lang, tiisin mo rin. Napaka-effective na gawin mo, mag-my day ka o mag-post ka ng isang happy moments. Sa mga oras na hindi siya nag-chat-chat, mag-post ka ng happy moments, ipakita mo sa post na kaya mong maging masaya kahit wala siya sa buhay mo. Okay, kahit hindi siya nag-chat, kahit hindi siya nagpaparamdam. Ngayon, kapag nakita niya yung post mo o yung my day mo na masaya ka, na nagiging masaya ka kahit wala siya, mangangamba yan. Magdadalawang isip yan at mag-iisip talaga yan ng sobrang lalim. Iisipin niya, sino kaya ang kasama nito sa kanyang gala? Sino kaya ang nagpapasaya sa kanya? Okay? Sa iyo, sa pinost mo, sino kaya ang nagpapasaya sa iyo? Bakit ang saya-saya mo kahit wala siya sa event or sa pinuntahan mo? Kaya mahalaga dito, ipakita nyo sa inyong mga post, sa inyong mga my day na masaya kayo upang umiyak ang lalaki at mag-message sa inyo. Magtaka, mag-isip. Kasi maraming katanungan ang mabubuo sa kanilang isipan oras na makita nila yung post mo. Okay? So kaya kung ako sa inyo, mag-my day ka ng isang napakasayang moment. Okay? Na magbibigay sa kanya ng worry upang mag-message na siya sa'yo. Okay? So number 4, ito nga huwag kang magiging needy or huwag kang manghihingi ng oras at atensyon kung alam mong hindi na nga nagme-message sa iyo. Okay? So mga lalaki ang mga yan. Titiisin ka niyan hanggang sa kaya kanyang tiisin. At ang payo ko sa iyo, huwag kang hihingi ng kahit na anong atensyon o oras sa kanya. Huwag kang magmamakaawa. Okay? Ibinibigay po ang atensyon at panahon ang priority sa isang babae kung sila talaga yung tinitibok ng kanilang mga puso. Pero kung sa tingin ninyo, hindi nyo na maramdaman yan, huwag nyo pong hihilingin. Huwag po kayong magmamakaawa na ibigay sa inyo yan. Kasi hindi nyo po yun deserve. Kasi kung ibigay man sa inyo dahil sa magmamakaawa kayo, well, hindi na po ito natural. Napipilitan na lang po silang magbigay ng atensyon at oras sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong manlilimos ng oras sa isang lalaki na hindi kayo i-message. So, hayaan nyo lang, babayaan nyo sila, balang araw, magme-message din sila dahil sa mga katanungang mabubuo sa kanilang isipan oras na hindi kayo naghabol sa kanya at nawalan kayo ng pakialam sa kanya. Okay? So, last, matutong maghintay ng message.
niya. Okay? So, hindi sa lahat ng pagkakataon, mangungulit kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan nyo silang tawagan palagi. Ano? So, kung sa tingin nyo, hindi na nga kayo nire-replyan, matuto kayong maghintay. Matuto kayong magpakita sa kanya na hindi kayo naghahabol para tumaas ang inyong value. Kasi ganyan ganyan ang mga lalaki. So, titiisin kayo ng titiisin hanggang sa magmakaawa kayo, hanggang sa umiyak na lang kayo, hanggang sa humingi na lang kayo ng oras sa kanya, manlimos na lamang, di ba? So, napakapangit naman nun pagdating sa isang relasyon. Yung tipong nagmamakaawa na kayo, nanlilimos na kayo ng pagmamahal sa lalaki, di ba? So, hindi ganon, okay? Para tumaas ang inyong value at balikan kayo ng isang lalaki, i-message na kayo, hayaan nyo sila, okay? Matuto kayong maghintay ng message nila para sa ganon, ready na ang isang lalaki na kausapin kayo. At kung hindi man dumating yung panahon na i-message kayo, at least nalaman nyo na hindi talaga sila ang para sa inyo. May panibagong chapter, may panibagong kabanata sa inyong buhay. Okay? So, Diyos lang naglayo sa inyo ng hindi tamang tao. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, Huwag kayong mag-message sa lalaki, so matuto kayong maghintay. Okay, lalo na kung sila yung nang iwan, sila yung nanakit, matuto kayong maghintay. Okay, so kapag ka naghihintay kayo, marami yung po pwedeng mangyari. Marami ang katanungang papasok sa isipan ng isang lalaki. Okay, so yun lang mga kamamay. Sana kahit paano makatulong itong simpleng mga tips kong ito. Kung walang message ang inyong mga jowa, ang inyong mga partner, ang inyong mga taong minamahal. So sana magawa nyo ng maayos to kasi napakagandang tips. Okay, ito upang mag-message na sila sa inyo. Okay? So mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga love advices na ibinibigay ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advices